Ika-146 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mata ng ating bida at sinabi na gawin daw muli nila ito ng isa pang beses. Kaya humanda na daw siya. Mabilis itong dumistansya sa kanya at sinabi na pagpunit-punitin daw agad ang hayop na ito. Na mabilis na sumugod ang mga kasamahan nito sa ating bida. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na si Ahi ay seryosong nasugatan at si Binibining Ha ay nasa estado ng pagkalito. Dagdag pa niya na partikular na tinarget ko ang puso ng hayop na yon, ngunit nagawa niyang iwasan ang mahalagang bahagi. Pinaikot niya ang kanyang kamay at isang bilog na hangin ang namumuo sa kanyang unahan, sinasabi niya sa kanyang isip na dosi-dosenang mga kalaban sa isang makipot na lugar. Kahit nasa kasalukuyan kong antas, delikado na pahabain ang laban na ito habang pinoprotektahan si Ahi at si Lady Ha ng sabay. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang gagawa ng pag-atake na ibubuhos ko ang mahigit kalahati ng aking enerhiya sa ataking ito. At pagkatapos isang alon na enerhiya ang dumaloy sa mga sumusugod sa kanya. Makikita ang muka ni Crazy Wolf na nagulat sa pangyayari. Pinagpapawisang sinabi niya sa kanyang isip na ano to. Karamihan sa mga tauhan ko ay mga Climax Master. Huwag mong sabihing ang batang yon ay isang Fearless Master. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa isip na medyo nang hina siya na naku. Nasobrahan ba ako? Pagkatapos ng laban sa watawat, ginamit ko ng tuloy-tuloy ang aking panloob na kinang walang pahinga. Nakita ito ng Grey Wolf na napasabi sa kanyang isip na hindi na daw siya matatag. Sigurado na ako, kahit isa siyang Fearless Master, malamang malaki ang naubos sa panloob niyang ki dahil sa atake niya kanina. At naglabas ng enerhiya ito at sinabi pa sa isip na ako si Crazy Wolf, ang pinuno ng ikatlong grupo ng Atrocious Sandstorm. Dagdag pa niya na gagamitin ko ang lahat ng aking panloob na ki para patayin ang hayop na yon. Na ito ay mabilis na sumugod sa ating bida. Sinisigaw pa nito na anak ka ng ina mo. Mamatay ka. Nakatingin sa kanya ang ating bida habang nakapikit ang isang mata nito. At hinagis ang isa niyang espada na may enerhiya. Kinumpas niya ang kanyang daliri pababa. At ang espada niya ay tumusok sa harapan nina Hyosiol at Ayi na ikinagulat nila. Mabilis namang hinarang niya ang atake ni Crazy Wolf. Naiinis na sinabi ni Chowu na sino daw ba ang taong iyon. Dagdag pa niya sa isip na tinali niya ang aming mga paa sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng espada sa harap ni Ahi. Tinitignan niya ang espada sa harap ni Ahi, sinabi pa niya na ramdam ko. Ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa espada na yon. Kung lalapit kami kay Ahi, tiyak na mapapatay kami. Sinabi naman sa isip ni Crazy Wolf na makikita silang naglalaban na buwisit. Hindi ako makapaniwala na ang grupo ni Cho Huion ay hindi makapagbigay ng tulong sa akin dahil sa bigat ng pressure mula sa espada na yon. Dagdag pa niya na sino daw ba ang batang ito. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na amoy dugo ang iyong espada. Ilang taon na daw ba ang napatay niya gamit ang espada na iyan? Tumugon ito sa kanya at sinabi na sa tingin mo ba, maaalala ko ang mga ganitong bagay. Hayaan mo isasama na kita sa daan-daang insekto na pinatay ng espada ko. Iwawasiwas ng ating bida ang kanyang espada na seryosong napatingin kay Crazy Wolf at sinabi na daan-daang baka mo ang sabi mo. Mabilis na hiniwa ng ating bida ang espada nito na kanyang ikinagulat at napasabi pa na sandali lamang daw. Paano daw ito nangyari? Naglagay ng enerhiya sa dalawang daliri ang ating bida at sinabi niya kay Crazy Wolf na nais kong pahupain ang daan-daang kaluluwang namatay sa iyong mga kamay, pero nakakalungkot na hindi mo kayang tiisin ang daan ng aking pinahusay na finger key. Sa dami ng finger key na itinira ng ating bida, ito ay napasigaw ng sakit. At pagkatapos ay namuti ang mata at lumuha dahil sa hindi na niya makaya ang sunod-sunod na atake ng finger key. Bumagsak ito sa harapan ni Cho Hu at napasabi sa kanyang isip na ano to. Kayang-kaya niyang matalo ang Crazy Wolf na kasing lakas ni Ahi. At pagkatapos tinanong niya ang ating bida na sino daw ba talaga siya. Tumugon siya at sinabi na hindi diyan mahalaga, di ba? Ang mahalaga ay ang katotohanang maaari akong maging kaaway mo. Nakatingin si Ahi sa kanyang likuran at sinabi sa isip na maaaring maging ganun daw ba. Ibig sabihin, baka hindi niya kami tulungan kung tatanggihan ko ang alok niya. Tumingin ang ating bida sa kanya, at sinabi na pinuno ng Ice Palace, ang mga taong umaatake sa palasyo ngayon ay kabilang sa Heavenly Martial Sect,
na nasa likod ng mga eksena, pinapagana ang atrocious sandstorm para gawin ang kanilang mga maruming gawain. Dagdag pa niya na tiyak na ginamit nila ang babaeng yon para isama ang buong North Sea Ice Palace. Sa ganitong sitwasyon, hindi ka pa rin ba tutulong sa akin? Sinabi nito sa kanyang isip habang nakatingin si Binibiningha na malinaw na mamamatay ako kung hindi kami tinulungan ni Song Woo-moon. Pati na si Hyusil. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na paano ka magiging estranghero sa North Sea Ice Palace matapos manalo ng unang pwesto sa Ice Flowers Marriage. Naiintindihan ko. Tutulungan ka naming lipulin ang Heavenly Martial Sect. Nakalingon ng tingin ang ating bida at sinabi na yan ay isang matalinong desisyon. Humarap kay Chu-woo at sinabi niya na ngayon tiyak na ako na ang iyong kaaway. Ang Heavenly Martial Sect ay isang kasuklam-suklam at ikaw na nakipag-ugnayan sa kanila ay walang pinagkaiba. Tumugon ito sa ating bida na ano Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung sino sila. Tumanggap lang ako ng tulong mula sa Atrocious Sandstorm. Sinabi ng ating bida sa kanya na kahit ang Atrocious Sandstorm o ang Heavenly Martial Sect, pareho silang kaaway ko. Kaya, tapos na ito. Nabiglang sinabi naman ni Hyusil na teka muna, Young Warrior Song. May kailangan pa akong itanong. Sa taong iyan. Sinigaw niya na ano daw yung sinasabi niya kanina. Anong illegitimate child daw ang sinasabi niya? Na nagulat naman si Ai na napasabi na Hyusil. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Napatingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na interesado rin daw siya sa bagay na ito. Sinigaw pa ni Hyusil na gusto kong marinig ito. Kung ano ang nangyari. Totoo ba ito? Na ako ang anak sa labas ng pinuno ng palasyo. Tumingin ng seryoso si Cho-woo at sinabi sa kanyang isip na hindi rin naman ako makakataka sa taong ito. Wala akong magagawa kundi sabihin ang totoo at hintayin na bumaba ang kanyang depensa. Nakangiti nitong sinabi na okay. Sige. Sasabihin daw niya sa kanya. Ako at ang babaeng si Ai ay dating nagsilbi sa iisang master. Alam mo ba yan? Nagpalabas ng enerhiya sa kamay si Ai at sinigaw na Cho-woo yun buwisit ka. Itikom daw niya ang kanyang bibig. Nabigla naman siyang pinigilan ng ating bida sinasabi na dapat ka nang sumuko ngayon. Nabasag na ang tubig. Dagdag pa niya na ang katotohanan ay siguradong mabubunyag maya-maya. Makikita ang muka ni Ai na pasabi na buwisit ka Cho-woo yun. Sinabi ni Cho-woo yun sa kanila na si Ai, na aking junior sister, ay mas hindi talentado kaysa sa akin sa martial arts. Pero sa isang dahilan, palaging paborito siya ng guro kaysa sa akin at palagi akong hindi masaya rito. Dagdag pa niyang. Sinasabi na ngunit hindi ito mahalaga. Dahil mas malakas ako, inisip ko na tiyak na magiging akin ang posisyon ng pinuno ng North Sea Ice Palace. Noong naganap ang Ice Flowers Marriage, nakilala ko ang aking asawa at sama-sama kaming lumahok para manalo ng unang pwesto. Hindi nakasali si Ai sa Ice Flowers Marriage dahil wala siyang kasama. 2 buwan matapos ang Ice Flowers Marriage, pumunta siya sa Jongwon para mag-ayos ng isang bagay para sa master. At hindi na siya bumalik pagkatapos noon. Akala namin ay tumakas siya dahil hindi siya naging pinuno ng palasyo. Ngunit 2 taon. Ang lumipas, bumalik si Ai. Sa hindi malamang dahilan, napakalakas niya na kasing lakas ko na siya. At pagkatapos ng 2 pang taon, lalong lumakas si Ai at nahigitan ang aking pwesto. Noong mga panahong iyon, may bagong disipulo na pumasok sa North Sea Ice Palace. At ikaw iyon, Hyusil. Ilang taon pagkatapos noon. Ang sugat ng master na nakuha niya nang makipaglaban sa Atrocious Sandstorm ay lalong lumalala. Pagkalipas ng ilang sandali, nang pumanaw ang master, nakadaan ako sa silid na yon at narinig ko ito. Ang katotohanan na si Hyusil, na bagong sumali bilang disipulo, ay ang anak sa labas ni Ai na akala ng lahat ay birhen. Kahit ang mga salita ng aking master na si Ai, na tinalo ako sa unang pwesto sa Ice Flowers Marriage, ay dapat maging pinuno ng Ice Palace. Kaya't nagplano ako ng isang rebelyon. Matapos ang pagkamatay ng aking master, pero wala akong magawa kundi tumakas matapos matalo dahil hindi ko alam na ang tusong babaeng yon ay naging isang ganap na master na. Napasabi si Hyusil na master. Siya daw ba ay nagsasabi ng totoo? Umiiyak itong tumingin sa kanya
at sinabi na pasensya na Hyuseol. Umiiyak din itong sinabi na ako ay naging ulila sa buong buhay ko. Pero ang master daw ba talaga ay ang aking ina? Tumugon itong umiiyak na pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Nakangiting sinabing muli ni Cho, "Yun na ngayon sabihin mo sa akin. Bakit mo itinago ang katotohanang may anak ka at nagkunwaring birhen?" Wala namang partikular na dahilan para gawin yon, pero kapag tiningnan ito, tiyak na may mali sa ama ni Hyuseol, di ba? Na makikita ang muka nito na nakangiti. Napasigaw si Ahi na napasabi na tumahimik ka. Wala kang alam. Kung hindi ako birhen o kung may anak ako sa labas, wala kang pakialam dito. Nakatingin sa kanya na may pagkainis si Cho Woo-yeon at sinabi na maaaring mahalaga ito para sa karangalan ng North Sea Ice Palace, ang babae na nanganak ng isang anak na hindi alam kung sino ang ama ay magiging pinuno ng palasyo. Maging katatawanan ang aming palasyo kung malaman ito ng tao. Kaya sabihin mo sa akin. Dagdag pa nito na makikita ang muka ni Ahi na sino ang ama ng babaeng si Hyuseol. At dito na po nagtatapos ang ika-146 na kabanata. Ika-147 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ni Chu Woo-yeon na maaaring mahalaga ito para sa karangalan ng North Sea Ice Palace. Ang babae na nanganak ng isang anak na hindi man lang alam kung sino ang ama ay magiging pinuno ng palasyo. Sinabi sa kanya ni Ahi na hindi. Mas magiging katatawanan ang aming palasyo kapag ang isang babaeng naghangad ng posisyon ng pinuno at nagtalikod sa kanyang junior sister habang binaliwala ang kalooban ng kanyang master ay magiging pinuno. Napasigaw si Cho Woo-yeon at sinigaw na ano? Hanggang sa huli, talagang walang hiya ka. At pagkatapos mabilis na lumapit sa kanya ang ating bida at tinusok ang acupoint. Sinabi ng ating bida sa kanya na sa ngayon, sa tingin ko ay narinig na natin ang lahat ng mahalagang bagay, kaya dapat kang manatili sa kinaroroonan mo. At pagkatapos sinabi ni Binibiningha na umiiyak na pakiusap sabihin mo sa akin kung ikaw ang tunay kong ina. At sino ang aking ama? Tumugon itong umiiyak at sinabi sa kanya na isa lang siyang pulubi. Nakilala ko siya at nahulog ako sa kanya, at matapos kitang ipanganak, namuhay kami ng magkasama ng ilang panahon bago kami nag-away, kaya dinala kita pabalik sa North Sea Ice Palace. Nalaman kong siya ay napatay kalaunan. Habang tumutulo ang kanyang luha at nakatikom ng mahigpit ang kamao. Tinanong siya ni Binibiningha na bakit mo ito itinago. Dagdag pa niya na hindi ba't magiging maayos kung tinawag mo akong iyong anak at pinalaki ako. Malakas na umiyak si Ahi, sinasabi na pasensya na talaga. Natatakot ako sa aking master, kaya nagsinungaling ako. Hindi ko masabing hindi ako bumalik dahil sa isang lalaki. Umiiyak pa niyang sinabi na kalaunan, inamin ko ang katotohanan kay master, at dahil nakatakda akong maging pinuno ng palasyo, kung sakaling mabunyag ang kasinungalingang ito. Ipinaliwanag ni Master na maaari itong magdulot ng malaking abala sa akin sa pagkuha ng posisyon bilang pinuno ng palasyo, kaya't pinayuhan niya akon. Panatilihin itong lihim. Sinabi sa kanya ni Hyuseol na dahil lang doon, itinuring mo akong parang isang alagad sa lahat ng panahong ito. Tumugon ito na humawak sa dibdib, sinabi na lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa buhay, may mga pagkakataong kailangan mong tahakin ang landas na ayaw mong tahakin. Tumingin ng seryoso sa kanila ang ating bida. At pagkatapos sinabi niya sa isip ni Ahi na pakiusap, sabihin ang totoo. Hindi mo maitatago ang iyong anak ng dahil lang doon. Anak mo siya. May karapatan siyang marinig ang katotohanan. Tumugon ito sa kanyang isip na gusto ko rin gawin yon, pero hindi madali. Kahit na magalit sa akin ang aking anak, ayokong ilahad ang katotohanan. Sinabi pa sa kanya ng ating bida sa isip na baka pagsisihan daw niya ito sa bandang huli. Tumugon muli si Ahi sa kanya sa isip na yon din ang magiging kabayarang kailangan kong tiisin. Nagpunas ng luha si Hyuseol at sinabi na bakit? Bakit ginawa mo ang ganoong bagay? Yayakapin niya si Hyuseol. At sinabi sa kanya habang yakap ito na patawad. Patawad Hyuseol. Pagkatapos noon, makikita ang palas. Ang lahat ng naghimagsik ay ikinulong sa isang ilalim ng lupa na bilangguan. At nawasak na ang pinakamalaking sakit ng ulo ng North Sea Ice Palace.
Mahigpit na nilinaw ni Ahi ang mga bagay-bagay sa kanyang naguguluhang mga nasasakupan. Dahil sa tindi ng sitwasyon, kinansela ang mga kaganapan kaugnay ng mga resulta ng Ice Flowers marriage at ang Ranggo lamang ang naipost. Siyempre, si Song Woo-moon at Hayu Seol ang nagtamo ng unang pwesto. Ang mga tao na hindi makatiis na makita ang ganitong resulta ang pinakanaguluhan ay sina Yoo Cho at Jeong-geong. At naiinis na sinabi ni Jeong-geong na buwisit na Hayu Seol at Song Woo-moon. At sa aking sariling mga kamay, tiyak na gagawin ko ito. Naiinis ring sinabi ni Yoo Cho na buwisit. Bakit kailangan pang dumating ni Song Woo-moon ngayon? At pagkatapos sinabi ng ating bida kay Ahi na makikita sila sa pavilion na okay lang ba talagang sabihin mo yan sa akin? Tumugon ito at sinabi sa kanya na oo. Sa tingin ko mapagkakatiwalaan kita. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na kung ganon, hindi ko na kailangang sabihin kaninuman ang tungkol sa iyong lihim. Tumugon ito na oo, malungkot pa niyang sinabi sa ating bida na sa totoo lang. Mayroong isang tanyag na malibog na demonyo sa kangho noon. Ako, na may kaunting karanasan, ay tinamaan at natalo dahil sa kanyang nakakaantok na amoy. Itinulak ng pagnanasa ng paghihiganti, hindi ko naisip na bumalik sa North Sea Ice Palace. At nag-aral ng martial arts gamit ang sarili kong ki. Doon ko nalaman. Nagdalang tao ako sa anak ng hayop na nanggahasa sa akin. Habang ako'y kinilala bilang may kakayahan, hindi ako naging mapaghiganti. Nang magsimula akong magkaroon ng sama ng loob, mabilis na umunlad ang aking kasanayan sa martial arts. Mga 6 na buwan pagkatapos kong isilang si Yeo Seol, lumabas ako upang patayin ang ulol na yon sa aking sariling kamay. Pero hindi na ito kinakailangan. Nang dumating ako, patay na siya sa kamay ng Justice Coalition. Nadismaya ako dahil nakatuon na lang ako sa pag-aaral ng martial arts mag-isa para sa kanya. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na ito ay nakatungo na iniwan daw niya si Yeo Seol sa bahay ng kanyang kamag-anak sandali at bumalik sa North Sea Ice Palace. Habang nakatingin ang ating bida sa kanya, sinabi niya sa kanyang isip na naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Anong pagkakaligalig ng tadhana? Isang anak na ipinanganak sa isang relasyon sa isang taong labis na kinamumuhian niya. Nakapikit pa niyang sinabi sa isip na si Ahi ay hindi makatiis na ipaalam kay Lady Hana ang kanyang ama ay isang malanding demonyo. At pagkatapos sinabi ng ating bida na ito ay aking pananatilihing lihim anuman ang mangyayari. Natumugon si Ahi na salamat. Sinabi naman ng ating bada na si Ahi ay tiyak na labis na nababahala kaysa sinuman. Makikita ang gilid ng pavilion. Sinabi sa kanya ni Ahi na anong balak mong gawin ngayon? Kailan ka mag-aatake sa Atrocious Sandstorm? Tumugon ang ating bida kaharap si Ahi na tungkol dyan, may sasabihin ako sa iyo, okay lang ba na sumama ang gobyerno sa atin kapag inatake natin ang Atrocious Sandstorm? Tumugon ito na gobyerno daw ba ang sinasabi niya ayaw ko dito, pero dahil ang kalaban natin ay ang Atrocious Sandstorm, mukhang wala ng ibang paraan. Nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabi na ang oras ng atake ay hindi pa napagpasiyahan, pero iniisip kong atakihin sila kaagad pagkatapos makuha ang kooperasyon mula sa Kunlun Sect. Nakakrus ang kamay sa katawan ni Ahi, sinabi sa kanya na isasama mo rin ang Kunlun Sect. Tumugon ang ating bida na oo. Sa tingin ko, tanging sa ganitong paraan magiging balanse ang ating mga puwersa. Makikita ang muka ni Ahi sinasabi sa kanya na ang sinasabi daw ba niya ay mahirap silang harapin kahit na daw ganyan ang mga sining ng martial arts niya. Tumugon ang ating bida sa kanya na oo, sa Atrocious Sandstorm may 2 tao na kasing antas ng martial arts ko. Kaya't desperado tayong nangangailangan ng tulong. Pagkatapos, sinabi ni Song Woo-moon kay Ahi tungkol kay Song Da-wung, Baek Jin-jin, at Seol Gun-ha. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na kaya't nais kong humingi ng tulong mula sa North Sea Ice Palace. Napahawak sa baba si Ahi at sinabi na isang malaking at malilimutin na lalaking nasa gitnang edad. Isang magandang babae na nasa gitnang edad at isang maliit na bata. Hihilingin ko sa aking mga nasasakupan na tingnan ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan ka, kaya huwag mag-alala. Sumuntok sa palad ang ating bida at sinabi na maraming salamat. Sinabi sa kanya ni Ahi na sa puntong iyon, hindi ka ba sumusubok na lokohin ako? Dagdag pa niyang sinabi na nakita kong sinusubukan mong ihiwalay ang sarili mo kay Yeo Seol sa isang paraan. Ikinalulungkot ko.
Aalis ka kapag naabot mo ang iyong layunin, tama? Tumugon ang ating bida na patawad. Tama daw yon. Tinanong siya ni Ahi na alam daw ba niya ito. At sinabi sa kanya ng ating bida na oo. Sabi niya na aalis din siya sa North Sea Ice Palace sa oras na yon. Malungkot na napasabi si Ahi na ganun daw ba, syempre aalis siya. Dahil ang North Sea Ice Palace ay nagdala lamang ng kalungkutan sa batang yon. Sinabi pa niya sa ating bida na humawak sa kanyang dibdib na mayroon akong pabor na hihilingin sa iyo. Siya ay magdurusa dahil sa mga pagkakamaling ginawa ko sa kanya. Alam kong ito ay makasariling hiling, pero maaari mo bang alagaan ang aking anak na babae? Dagdag pa niya na natatakot ako sa maaaring mangyari sa batang mahina na yon kung aalis ka rin. Maaaring gumawa siya ng labis na hakbang. Na nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig at napalaki ng mata. Ang salitang labis ay tumagos sa puso ni Song Woo-moon. Ang mga pagkamatay ng kanyang mga malalapit na tao. Naranasan na ni Song Woo-moon ito ng 3 beses. Ang kanyang lolo sa tuhod, ang kanyang junior sister, at ang Wicked Spear Demon. 2 sa kanila ay mga kamag-anak niya, hindi lang basta malapit na tao. Nang narinig ni Song Woo-moon ang mga salita ni Ahi sa dulo, siya ay parehong natatakot at nag-aalala. At napasabi sa isip ang ating bida na isinilang na ulila, isang tao na nagdusa sa buong buhay niya para lamang malaman na ang kanyang guro na ina ay nandyan lang palagi. Sa estado ng pagtataksil ng ang kanyang ina, na nagkunwaring hindi siya kilala, kung ang taong mahal niya ay tumangging tanggapin siya at gustong umalis. Malamang ay iniisip niyang gumawa ng isang matinding hakbang. Pumikit siya at sinabi na gagawin daw niya ang kanyang makakaya. At sinabi pa niya sa isip na nalilito ako, pero wala na akong magagawa kundi ang pasiglahin si Ahi. Malungkot na tumugon ito na salamat. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo ng sobra. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na may isa pa akong bagay na gustong sabihin sa iyo. Tumugon ito. Na ano daw yon? At ipinasa ni Song Woo-moon ang mga larawan ng mga tao na nagpadala ng mga hindi kilalang kalapati mula sa araw na bumisita siya sa North Sea Ice Palace na siya mismo ang gumuhit. Hawak ni Ahi ang mga iginuhit ng ating bida, sinasabi pa sa kwento na sa mga ito, tiyak na magkakaroon ng mga espiya mula sa Heavenly Martial Sect. At mga espiya mula sa ibang mga dakilang puwersa din anuman ang mangyari, ito ay isang suliranin na kailangang ayusin ng North Sea Ice Palace. Si Ahi ay nakilala ang karamihan sa mga tao sa mga painting na ibinigay sa kanya ni Song Woo-moon. Bilang resulta, magkakaroon ng massacre sa North Sea Ice Palace sa hinaharap. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. Tumighim ang ating bida at sinabi na Lady Ha, andyan ka ba sa loob? Binuksan ito ang pinto at sinabi na Young Warrior Song. Bakit daw siya napapunta dito? Nakatingin ang ating bida sa kanya, at sinabi sa kanyang isip na ang mga mata niya ay pula pa rin. Hindi pa daw ba siya tumitigil sa pag-iyak? At sinabi niya sa kanya na pumunta ako dito dahil may sasabihin ako. Na napasabi si Binibininghan na may sasabihin ka. At dito na po nagtatapos ang ika-147 kabanata.